Kung sa mga oras na to, pinoproblema mo pa yung load ng cellphone mo, that is the best sign na hindi ka pa ready makipagrelasyon. Yes, you heard it right. Hindi ka pa ready sa kahit anong relasyon. Kung yung source ng pera mo ay nagmumula pa sa parents mo, tulad ng baon mo, tuition mo, and everything, magulang mo yung nagfi-finance, that is the best sign na hindi ka pa talaga ready. As in, hindi ka pa talaga ready. Ilang beses ko nang nasabi to sa mga previous contents ko na ang pakikipagrelasyon, transactional po yan. Yung number one tool natin is pera. Kahit nga hindi sa pakikipagrelasyon, sa araw-araw natin buhay. Para makasurvive tayo, para magpatuloy tayo, kailangan natin syempre ng pera. What more kung papasok ka pa sa isang relasyon, kailangan mo talaga dyan ng pera. Yung palang simpleng meet up, kailangan mo ng pera, yung pakikipag-date. Gagastos ka talaga dyan. Kung wala kang pera, problema mo pa rin yung panload. Ibig sabihin, hindi ka pa talaga handa. At karamihan sa ating mga lalaki, dyan talaga nadadali. Kapag alam mo yung hindi pa pwede yung isang bagay, pero ipipilit natin, ang pangit talaga ng resulta. For example, ipinilit mo yung pakikipagrelasyon kahit alam mo sa sarili mo na hindi ka pa ready. Ang pangit talaga na magiging epekto. Sabihin na natin na napasagot mo yan kahit walang-wala ka, ginamitan mo ng mga discarded technique, ganyan, maboka ka sa babae, napasagot mo yung babae, napao mo. After nun, anong mangyayari? Siguro sa una, magiging okay kayong dalawa, masaya, pero in the long run, promise hindi mo gugustuhin yung mga susunod na mangyayari. At ang hirap mag-survive sa isang relasyon, aminin na natin kung talagang wala kang pera, sobrang hirap. At ako mismo sa sarili ko talaga na-experience ko yan na ang hirap talaga pag walang pera. Ang swerte mo na lang talaga kung mayroong babae na na tatanggap sa'yo, maniniwala sa'yo, susuportahan ka kahit sa ngayon wala ka pa hanggang sa dumating yung time na magkaroon ka na. At sa panahon ngayon, bihira yung mga babaeng ganyan. The rest of them talaga kailangan you have something to offer para magustuhan ka na isang babae. At hindi natin syempre masisisi yung isang babae kung ganun yung hinahanap nila sa isang lalaki. Kasi kung yun yung yun yung standard nila at kailangan natin tanggapin yun bilang lalaki. In other words, ikaw bilang lalaki, sa sarili natin kung alam natin hindi pa tayo handa, ano ba naman na mag-focus muna tayo sa pag-aaral. Kung estudyante ka pa lang ngayon, kukunin mo pa sa magulang mo yung pandate mo, mag-aaral ka muna ng mabuti. Huwag mo madiliin yung isang bagay para para hindi ka magkandaletse-letse. Kasi kapag dumating yung time na okay ka na, promise sobrang legit to, sobrang daling makipagrelasyon to the point na kahit hindi mo habulin yung babae. Kusa ka magugustuhan ng babae kung nakikita ka nila na ay itong lalaking to, okay to. And trust me, sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan pilitin yung babae na magustuhan ka. Kung nakikita ng isang babae na good quality guy ka, hindi mahirap ka magustuhan. Dahil kahit ako yung babae, kung problema mo pa sa ngayon, yung load, parang hindi rin talaga kita magugustuhan. Load pa lang yan, pinoproblema mo na. What more kung kakain tayo sa labas, magde-date tayo, syempre. Kaya dapat sa mga kapwa natin lalaki, pinaghahandaan natin yung mga bagay na yan. Huwag tayong sugod na sugod sa isang laban na wala tayong dalang armas. Kailangan lagi lang equip tayo kahit papaano para mailaban. Iba talaga yung tindig ng isang lalaki kapag may bitaw ka. Yung may laban ka, talagang confident ka. At hindi masama kung wala ka pa sa ngayon, basta pagsikapan nating mabuti. Darating yung time na makukuha din natin yung para sa atin. At kapag dumating yung time na equip ka na, promise pare, hindi na problema yung love life. Ang mahirap diyan yung kung paano natin papaunlarin yung sarili natin. Na kailangan talagang pagtuunan natin ng pansin. Kasi sa panahon talaga ngayon, kapag walang-wala ka, hulats ka, yung respeto sa'yo ng tao napakababa. Wag mo nang paniwalaan yung sinasabi ng iba na okay lang walang pera, basta mabuti yung kalooban, mabuti yung puso, mabait ka. Pwede namang maging mabait ka tapos at the same time may pera ka, di ba? Basta wag mong madaliin yung mga bagay-bagay kung alam mo sa sarili mo na hindi ka pa okay at hindi ka pa talaga handa.